Para ko na kayong kinakasal ngayon. Ano? Imagine that you are under a wedding ceremony. Kayong lahat. Pag-asawa, ano ang ating mga televiewers? Kasi, nung ikasal kayo, hindi naman pinaliwanag to sa inyo. O, sabihin sa akin kung totoo, kung hindi. Pinaliwanag ba to? Ito, kaliliwanag ng Biblia sa atin. Ang sabi ng Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. O. Meron kang tungkuling ibigay. Alam niyo, yung pag-aasawa, hindi puro take and take. Give and take yan. Physically, spiritually, economically, lahat ng li. Scientifically, merong give and take relationship ang mag-asawa na pakikinabangan ng kanilang pagsasama. Eto, iisa-isahin ko sa inyo. Ibigay mo lalaki ang sa babae nararapat. Ano-ano ba nararapat sa babae? Hindi ba dapat bigyan ng sweldo? Tama o hindi? Aba, nag-asawa sa nanay niya, iniintrego sweldo. Bakit ka nag-asawa? Hindi naman pwede nanay mo pakasalan mo. Hindi ba? Ay, ang sweldo, kay misis yun. Bawas mo yun sa'yo, bigay mo kay misis yung nararapat sa kanya. Pambili ng mga kabuhayan. Dapat ibigay mo yung sa babae nararapat eh. Ano yung nararapat sa babae? Pag mag-aasawa kang lalaki, pakinggan nyo sa 19 ng Mateo, versikulo 3. Ganito ating mababasa. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo, na siya'y tinutukso nila at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Ayun. Anong batas kung mag-aasawa? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Yung dalawa magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo? Pinagsama kayo ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Paano kayo magsasama? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa, magiging isang laman. Ayun. Ano ibig sabihin isang laman? Hindi na dalawa, isa na lang. Kaya nga tawag sa English, better half eh. Yung asawa mo is your better half. Isa na kayong laman. Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sabi ng batas. Ngayon. Pag iiwan mo ang tatay mo at nanay mo, natural, mahihiwalay ka sa nanay mo at tatay mo at masasama ka sa iyong asawa. Ano nararapat ngayon? Pag mag-aasawa ka, dapat meron ka ng dwelling place. Yung lugar na pagsasamahan nyo, tinan mo yung ibon. Nagliligawan pa lang sila. At may ibon, hindi pa nanliligaw, gumagawa na ng nest. Yun ang kanilang pugad ng pagmamahalan, kung tawagin sa Tagalog. Meron ng mga ibon, hindi pa sila nanliligaw, gumagawa na sila ng nest. Ang tawag doon, yung pugad. Pugad. Yan. Meron naman, pag manganganak na yung mate niya, hahanap na siya ng mga dayami, kagaya nung alaga ko nung araw na kalapate. Hanap yun ako, tapos iniipon niya. Kasi doon sila magsasama sa lugar na yon. Doon manganganak si misis. Kaya kung mag-aasawa ka, hanap ka muna. Kung wala kang pampatayo ng bahay, hanap ka muna ng upahan. Hindi. Pero lang, sumama ka na sa akin. Saan tayo dito? Bahala na. Isasaksak ngayon doon sa Bienan. Yung asawa niya. Sasaksak sa kanila. Kaya mahirap magkasundo yung mag-Bienan eh. Hindi naalala si Pepe Pimentel. Ang mortal ko ikang kaaway, ang aking Bienan. Bakit? Yan Bienan, kuminsan, pakialamero masyado yan eh. Nako, anak, yung asawa mo, wala ka kwenta-kwentang babae yan. Maghapunitan na kayo ka eh. Ano klaseng babae yan? At niya, hindi naman iniintindi, kaya maghapon na kayo naglilihi.
Talagang gano'n ang babae pag naglili, dapat umunawa ka na. Yung manugang mo, kaya gano'n naglili, 3 buwan ang tiyan. Oh. Hindi ba? Ay, hindi pinapansin yung ibang biyanan yung pipintasan yung kanyang manugang. Ay, nagkakaaway-away sila. Ay, para walang away, maminimize. Sabi ni Kristo, para walang away, bigay mo sa babae nararapat. Dapat tingnan mo bigyan mo siya ng matitirhan. Meron ka na ba? Pag ang sagot mo yung oo, okay, pwede ka nang manligaw. Ha? Ngayon, may matitirhan na ba? Baka nga may matitirhan, wala namang kawali. Hindi naman pwedeng magsangag ka, may kawali ka, wala kang siyensya. Hindi pwedeng ganunin mo yung... Kailangan may siyensya yun. At pag may siyensya, kailangan sandok. Dahil pag niluluto mo may sabaw, hindi pwede siyensyahin. Pag titikman mo yung sabaw, mahuhulog yun doon sa siyensya. Lalo na yung siyensya yung butas-butas. O, di ba? May sandok ka na ba? May kawali ka, may kaldero ka. Ha? Meron ka ng takore, initan ng tubig. O kaya water heater man lang, wala kang takore. O, kumpleto na ba? May kutsara na. May tinidor. O, meron ka naman pang kayod ng milon. Ha? Lahat yun, kasama yun eh. Hindi ba? O, tapos may postro ka. Meron ka ng esogasol o ano bang gas dyan, ano? O meron ka na bang unan? Kumot. Meron ka na. Para kung dumating yung malamig na malamig, hindi kayo naghahatakan ni Miss ng kumot. Di ba, no? Tigisan man lang kayo. Meron na ba nun? O, pag nasagot mo, meron na ho ako lahat yan. Anta mo na. Meron ka na bang aral na ipakikisama mo kay Mrs.? Dapat lahat ng yun pumasok sa loob mo. Para kasi magtatayo ka ng isang pamilya. At ang pundasyon, kayong dalawang mag-asawa. Pag mahina ang pundasyon, mahina ang kabahayan. Tandaan nyo mga kapatid. Pag nag-umpisa sa magandang pundasyon, maganda ang katapusan ng kayarian ng isang gusali. Ano ibig ko sabihin? Ibigay ni lalaki sa babae nararapat. Bigyan mong bahay. Anong nililigawan mo mapasagot mo lang gagawin ni kakitang reyna ng aking tahanan. Okay naman. Hindi naman masama yun na reynahin mo yung asawa mo. Hindi kita paglalabahin. Hindi kita paglulutuin. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Okay yun. Napakatamis sa pandinig ni babae yun. Aba, yung pala ang totoo nga. Hindi nga paglilinisin ng bahay dahil walang bahay. Kaya pala hindi magpaglulutuin, walang mailuluto. Tamad pala yung lalaki na yun. Tenyo, kawawa naman si babae. Nung magkaanak na ng 3, nagbalot na, pumunta na sa kanila. Sabi ko na sa'yo yung lalaki na santo santito, demonyito kayon sabi nung Jenat. Ano po ibig ko sabihin? Tumisan, ang pagkawasak ng pamilya nang gagaling sa hindi pagkaalam ng isa't isa, nang nararapat ibigay ng isa't isa. Sabi ng Diyos, ibigay ni lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Ano ba ang alam niyong nararapat? Tahanan, damit, pagkain, karangalan. Meron ka bang ibibigay? Ibigay mo. Baka mami ang i-offer mo sa babae. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Baka naman sumagot ka. Bakit ako mahiya? Wag, ang sagot mo pagka wala rin lang dangal ang ibibigay mo sa akin, ayoko na. Bakit? Biro mo, mag-uumpisa tayo ng isang sambayan, walang karangalan, kahit kapiraso, tago lang ng tago, dahil yung pala ako'y number 4. Kakanta ngayon si babae. Ha? Sabi ng lalaki, pag-ibig niya walang dangal ang alay niya. Ano? Kakanta naman si babae. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. Kaya wala kang malak sa katitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa laging nakakubli. Kaya wala kang malak sa katitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa misis mo, may bahay na matitira kahit na iniupahan lang o introswelo lang, maliit lang na kwarto, pwede na. Pwede na. Siyempre sa umpisa naman ng pamilya hindi naman kailangan malaking-malaking bahay Yun nga, kahit na kulungan lang, parang kulungan ng baboy lang, pwede na Nakakaraos na rin ng isang mag-asawang mahirap O tapos, ano pa ibibigay mo lalaki? Yung paglingap mo sa asawa mo. Nararapat mong ibigay yung ligap. Tapos, ganun din naman, ang sabi doon sa kabila, gayon din naman ng babae,
nararapat ibigay sa kanyang asawa, sa kanya nararapat. O ano ibibigay mo sa asawa mo? Paggalang, serbisyo, ipaglalaba mo. Di ba? Ipagbubuntis mo yung anak niya. Di ba gano'n, mga kapatid? Yun ang nararapat. Hindi naman pwede si lalaki magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis. Tama ba o hindi? Wala naman ako nakita mag-asawa nagkontrata. Hoy, dear, unang dalawang anak natin, ako magbubuntis. Ngayon, yung susunod na dalawa, ikaw naman. Susunod na dalawa, akin, hindi pwede yun. Si babae lagi magbubuntis. Kaya ibigay mo sa lalaki yung nararapat. Huwag mo ibabagsak yung anak ni lalaki. Ha? Huwag mong pataras pa o papatayin mo. Masama yun. O, pagka ikaw ay hinihiling ng mister mo, hiluran mo nga likod ko. Hiluran mo. O, halimbawa, meron siyang buni doon sa kuyukot. Lalagyan ng, ng gamot. Ikaw ang maglalagay nun. Baka mahawa ko, hindi, basta lagyan mo. Asawa mo yun katawan mo rin yun Di ba? Pag may buni siya, may buni ka rin. Okay lang. Di ba gano'n? Pero kung mag-aalis ng buni yung isa, mag-aalis kayo pareho ng bunit ng... Ganun yun Ganyan ang mag-asawa, mga kapatid. Yung nararapat ibigay ni babaeng serbisyo, huwag mo ipagkakait. Ganon din naman si lalaki. Huwag mo ipagkakait yung dapat mong ibigay sa asawa. Anong kasunod na talata? Pakinggan niyo. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Tanyo, babae, wala kang kapangyarihan sa katawan mo, kundi yung asawa. Kaya pag gusto ka yakapin, payayakap ka o hindi? Payakap ka wala kang kapangyarihan sa katawan mo, ibigay mo nararapat kaya ikaw kung nag-asawa, gusto ko may kayakap ako sa gabi. Hindi naman pwedeng makatagal ng buong magdamag yun. Hindi naman totoo yung kinakanta nila. Paano yun? Magkas mo yung buong gabi magkayakap. Sa buong magdamag, mangangalay ka nun. Hindi totoo yun. Pero gusto lang yung mister mo, yakapin ka, may kayakap ka. Ikaw naman mister, pag niyakap ka ni misis, kayakap ka. Huwag mong tatabigin. Pag-uumpisa ng awa yun. Sabi ng Diyos, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang lalaki. Gayon din naman ng lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi sa babae. Si babae, gusto kang halikan ni mister, pahalik ka. Kung gusto mo na mahalikan si mister, mahalikan mo dahil pareho kayo, meron kayong karapatan sa isa't isa. Baka mami, gusto kong halikan ni mister, ayaw mo. Pagkakuti, iba hahalik, gusto mo. Traidor ka talaga, kaliwete kang kanan. Di ba, no? Pero ganun mga babae. Ayun, batas ng Diyos yun, ha? Nasa Biblia yun. Tuloy pa natin. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas, dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Maging yung pagsasama sa laman, nagpipigil tayo, no? Lalaki at babae, nagpipigil. Minsan ayaw mo pa si misis ay mga anak, nagpipigil ka, di ba? Minsan ayaw naman ni misis mga anak dahil nagtatrabaho siya, nagpipigil ka. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpipigil kung maliban na lang kung pagkasunduan ninyo. Kailangan nagkakasundo kayo, pigil muna tayo. May plano tayong magtatayo ng bahay. Bago tayo mga nakipigil muna tayo, kailangan nagkasundo kayo. Baka mamaya, nagpipigil ka, ikaw lang mag-isa. Hindi alam ni mister, maghihinala yun. Ba't kaya ganun misis ko? Ni kalbit, ayaw pakalbit sa akin. Baka kaya may iba na itong Ayun. Si mister naman, bakit ikaw nagpapabango na ako, hindi mo pa ako napapansin. Siguro may kulasisi kang iba, no? Hindi niya alam, nagpipigil lang si mister. Kaya ang utos ng Diyos, huwag magpipigil, malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Kailangan magkasundo kayo. Wala muna tayo ngayon, Wala. Ay kasi gusto ko makapagpatayo muna tayo ng bahay, nais muna negosyo, saka ka na magkaanak. Di okay lang pagpayag ni misis. Ano yan symbiotic yan Magpigil kayo kung payag ang isa't isa. Masama yung nagpipigil yung isa, hindi pinaalam doon sa isa. Batas ng Diyos yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya alam nyo, kung halimbawa, pasasaganain natin ang ating puso sa batas ng Diyos, mamiminimize yung kagalit Siguro magkagalit man, mga tampu-tampu lang, nakukuha na sa kurut-kurut yun. Diba, no? Pero yung talagang tampuhang magli-legal separation.
magbabarilan, ha? Magkakalmutan, paglabas parang mga aso't pusang nagkalmutan paglabas ni lalaki, talagang tagtag ng kamot ni Mrs. ditong gano'n. Ano nangyari sa'yo? Nasuote ka ako sa barbed wire. Saan kay kakamot ng sawa yun? Yun ang masama, mga kapatid. Diyan nag-uumpisa ngayon ang pagkawasak ng pamilya.